Magandang araw sa ating lahat. Ngayon gagawa tayo ng tension fabric na project natin. For us to do that, open lang tayo ng new family natin. From here, click natin tong English. So gagamit tayo ng metric system. And then, hanapin natin yung generic model na adaptive. Yan. Click open. And then from here, bubungan sa atin yung 3D model nito. Pero, ang kailangan natin unang gawin is punta tayo dito sa reference level natin. And then, gawa tayo ng ating reference plane. So, click natin to. And then, just click anywhere na parallel siya. Okay, hindi naman importante na kung ano yung mga dimensions dyan. So, ang lagi kong ginagawa pag gumagawa ko ng reference plane is pinapalitan ko din ng pangalan. Kasi baka mamaya sobrang laki na nung ating project is hindi na natin mahanap yung mga reference plane natin. So, dito papalitan natin siya ng front and then dito naman sa kabila is back. Ayan. Then from here, lilipat ulit tayo dito sa 3D natin. So, for us to set yung ating work plane, click tayo dito, set work plane, and then click natin ito. So, ito, pag click nyo to, merong square yan. Para makita nyo kung meron talaga yung work plane na yan, click nyo tong show na to. Yan. So, ito yung work plane natin. Okay? So, from there, click natin tong spline through points na line natin. So, click tayo dito, and then click anywhere here, here, here. Tatlo lang naman yung kailangan natin. So, from there, okay, balik tayo dito sa reference level natin. Okay, and then i-click natin, escape muna natin para ma-select natin itong ating ginawang line. And then from here, pwede tayong mag-copy. I-copy natin siya dito sa kabilang reference line para hindi na paulit-ulit yung ginagawa nating drawing. So, copy. And then, click natin dito, papunta doon. So, kung nako-constrain yung Revit, paggawa nyo ng Revit families na ganito na hindi siya na-move ng kung saan-saan na ganyan, i-unclick nyo lang tong constraint na to para ma-move nyo siya in sa kahit saan dito sa ating drawing. So, click natin dito and then i-parallel lang natin para mas okay siya. Ganyan. Then, balik tayo dito sa 3D view natin. So, meron na tayong dalawang lines. And then from there, click natin tong mga endpoints na to. So, control select lang tayo. Okay. Yan. Makikita nyo na select siya pag blue na yung kulay. And then, ang gagawin natin is click natin tong make adaptive. Okay. So, magkakaroon siya ng ganyan. So, ito is may role na kung gustong palitan, which is yung numbering. Ito sa numbering na to, papalitan ko to na number 3. Kasi gusto ko later on, pag kinonect ko tong 1, sunod-sunod siya na paikot. Kasi pag hindi ko siya pinalitan is magiging hindi siya paikot yung pagdidikit ko dun sa mga columns. So, magiging 1, 2, 3, 4. So, nakakalito siya. Okay? So, nagawa na natin ng parametric yan. Next natin na gagawin is itong dalawa na to. Ito. Yan. Itong dalawa na yan. Click select lang. And then, gagawin din natin silang adaptive. Pero papalitan natin na hindi na siya magkakaroon ng numbers. So, for us to do that, punta tayo dito sa may adaptive component natin, dito sa point. And then, palitan natin tong placement point na adaptive natin to shape handle point. Yan. Then, click apply, mawawala yung number na yon. Okay? So, okay na yung ating lines. And, lastly na gagawin natin dito is, click natin tong dalawa. And then, create form lang tayo. So, magkakaroon yan ng ganyang parang sheet siya na nakalundo. Okay? And then, next is gagawa tayo, of course, ng ating project para matest natin siya. So, punta tayo dito sa new project, architectural template, and then click OK lang natin siya. And then, from here, pwede na tayong gumawa nung mga pagkukonikan natin sa kanya. So, punta tayo dito sa column, architectural column, and then hanapin natin yung wala tayong pwedeng mahanap dyan. So, kailangan nating mag-insert. So, punta tayo dito sa insert tab and then load tayo ng Autodesk family natin. And then dito sa column, balik tayo dito. Hanapin natin yung columns and then hanapin natin yung columns na round. Ito to. So, medyo
ano lang yung ano natin na ano na anong tawag dito na nadi-delay yung pag-load ng ating family. So, etong columns round na yan. Check natin yan and then click load tayo. Then from there, pwede na nating ilagay kung saan natin gustong ilagay yung ating mga columns na ganyan. Okay. So, para maging artistic naman yung itsura ng ating mga columns, gusto ko na hindi sila pare-pares ng taas. Kasi pag pumunta tayo dito sa elevations natin, halimbawa dito sa south, i-move natin tong ano na yan, yung annotation na yan. Nakikita nyo pare-pare sila ng ano kasi naka-constraint lang siya dito sa may level 1 at saka level 0 natin. So, etong una is papalitan ko to ng offset niya. Yung top offset niya is sabihin natin negative 1,200. So, bababa siya ng konti. Apply natin yan. So, bumaba na siya. Next na gagamitin natin is itataas ko naman to ng sabihin natin 5 hindi. Dito sa top offset pala, 500. Yan. Apply natin, tataas yan. And then next natin is, ito naman is, ibaba natin siya ng konti. From level 1, mag-offset tayo ng, sabi natin, negative 500. Yan. Apply natin, bababa. So, hindi natin makita dito yung isa pang ano, kasi parang naka-line siya dun sa isang column. So, lilipat tayo. Siguro okay na to. Hindi naman na sila pare-parehas. Ito yung isa. Hindi naman na sila pare-parehas. So, balik tayo dito sa 3D natin. Click natin tong 3D view natin. Ito na silang 4. Ngayon, ang next na gagawin na natin dito, ito yung last na gagawin natin is balik tayo dito sa ating family and then i-load natin siya into project. So, isa lang naman yung project natin. So, pupunta lang ulit siya dito sa project file na to. Since yung numbering natin kanina is 1, 2, 3, 4, so, ganun yung magiging paglalagay natin. Pinakamaganda na ilagay natin siya dito sa 3D kasi para makita natin na nasa tuktok siya. Okay? So, click natin dito and then subukan natin na ito kasi yung number 1 natin. And then ito yung number 2. And then number 3. And then number 4. Okay? So, kung ganyan yung itsura niya, ibig sabihin baliktad yung ginawa natin kasi lundo yung ginawa natin, di ba? So, palitan natin siya. Ulitin natin siya na pabaliktad din naman. Dito sa kabila. And then sa kabila. And then, papunta doon. Yan. So, ganyan na yung itsura ng ating tension fabric. So, yung gamit naman nito, pag clinic nyo tong, yan, magkakaroon ng arrows. Ito. So, ang gamit nito is, pwede nyo siyang ibaba. Pwede siyang i-side. Pwede nyo i-move paloob. So, mas okay kasi to kasi mas makokontrol nyo siya or maano nyo siya, yung gusto nyong itsura ng inyong tension fabric. So, yan. So, hanggang dyan lang yung ating videos for today. Hopefully, nakatulong ako dun sa Revit learnings ninyo, knowledge ninyo para magamit ninyo sa inyong mga projects. Hanggang dito na lamang and have a good day everyone.